Sa panahon ngayon, madali nang umibig kahit hindi mo pa nakikita ang isang tao, isang chat, isang hi. At minsan, doon na nagsisimula ang lahat. Pero paano kung ang taong minahal mo ay hindi na pala kabilang sa mundo ng mga buhay? Ito ang kwento ni Mark at ng babaeng nakilala niya online na may lihim na hindi niya kayang tanggapin. Simulan na natin. Isang gabi, nag-scroll si Mark sa kanyang phone, pagod, tahimik at nag-iisa, hanggang sa may nag-message, "Hi, Mark." "Hello, sino ito?" "Lara." "Stranger lang, pwede bang makipag-usap?" "Mark, pwede naman." Doon nagsimula ang lahat. Araw-araw silang nagchat-chat hanggang sa nasanay na siya. "Mark, parang ang gaan mong kausap." "Lara, ikaw rin." Unti-unti nahulog siya. "Mark, pwede ba kitang makita?" Biglang natahimik ang chat. Ilang minuto walang reply hanggang sa hindi pa pwede. Napansin ni Mark, laging gabi lang mag-chat si Lara. Walang video call, walang picture. "Bakit ayaw mo magpakita? Hindi mo pa ako kayang makita." Kinilabutan siya pero hindi siya tumigil. Mas lalo siyang nahulog. "Mark, mahal na yata kita." "Lara, mahal din kita, ngunit may kakaiba." Isang gabi, biglang tumigil ang reply. "Mark, Lara, nasaan ka?" Walang sagot. Hanggang sa may dumating na message, "Puntahan mo ako." Nanginig ang kamay niya, ngunit pumayag siya dahil mahal niya ito. Kahit may takot at duda, sumunod siya sa lugar na iyon. Isang lumang bahay, madilim, tahimik, walang tao. "Mark, Lara, nandito na ako." Walang sumagot hanggang sa may bumukas na pinto, kusa. Malamig ang hangin, pumasok siya, nanginginig. "Lara?" Walang sagot, ngunit may nakita siya sa isang frame, isang larawan ng babae. Nanlaki ang mata niya, pareho sa boses at pangalan, Lara. Ngunit may nakasulat, "In loving memory 2019. Napaatras siya. "Hindi, imposible." Biglang umilaw ang phone niya. "Lara, nandyan ka na? Nakikita mo na ba ako?" Biglang bumukas ang ilaw. At sa likod niya, may malamig na hininga. "Lara, ako ito." Dahan-dahan siyang lumingon at nakita niya ang isang babae, maputla at walang galaw. "Mark, hindi ito totoo." "Lara, minahal kita kahit hindi na ako buhay." Napaatras siya, nanginginig, ngunit hindi makaalis. Parang may humihila sa kanya papalapit. "Lara, huwag kang matakot, hindi kita sasaktan." Ngunit ang mga mata nito ay hindi na normal. "Mark, ano ka ba?" "Lara, isang alaala na hindi makaalis." Biglang nagdilim ang lahat, nawala ang ilaw, nawala ang tunog, hanggang sa siya na lang at ang multo sa loob ng bahay. Walang takas, walang pag-asa. "Lara, pinili kitang mahalin." Napaluha si Mark, natatakot pero naaawa. "Mark, bakit ako?" "Lara, ikaw lang ang sumagot, ikaw lang ang nakaramdam. Samahan mo ako." "Mark, hindi pwede." Ngunit huli na. Humawak ito sa kamay niya at nanlamig ang buong katawan niya, hindi siya makagalaw. "Lara, saglit lang, makakasama na kita." Sumigaw siya, ngunit walang tunog. Unti-unting nawawala ang lakas niya hanggang sa bumagsak siya, tahimik. Walang galaw sa sahig sa tabi ng multo na mahal siya, ngunit papatayin siya para hindi na siya maiwan. Doon nagtapos ang lahat. Akala niya tapos na, ngunit hindi pa. Dahil may gumalaw ang kanyang daliri, dahan-dahan bumukas ang kanyang mata. Iba na, madilim, walang emosyon, walang buhay, at sa harap niya nakangiti si Lara. Dito na tayo ngayon sa pagitan ng buhay at kamatayan. Napatingin siya sa sarili niya, maputla, malamig, hindi na humihinga. "Lara, hindi ka na masasaktan, hindi ka na rin iiwan." Sa dilim, may mga anino. Nakatingin sa kanila, mga katulad nila. Boses, "Isa na naman, welcome." Napahawak si Mark kay Lara. Hindi na siya tao, isa na siya sa kanila. Sa mundo ng mga patay, nagsimula ang walang hanggang pagkakulong sa dilim. Diyan nagtatapos ang isang pag-ibig na hindi dapat nagsimula. Salamat sa panonood sa Inside the Story PH. Huwag kalimutang mag-subscribe. Tandaan, hindi lahat ng nakikilala mo online ay buhay pa.
Hanggang sa muli, ingat kayo palagi.